Magandang umaga, aking mga mag-aaral. Ba kayo para sa ating bagong paksa? Dito tayo tungkol sa balita mula sa bayan. Ngayon, dapat ninyong alamin kung ano ang pinapakita na parang contemporary issue sa bayan at saka yung bigyan nyo ng isang pangungusap at ibahagi sa ating klase. Tara na ba kayo, class? Tayo na't magsimula. Ano ang ipinapakita ng unang larawan, Aliyah? Kahirapan po ang pinapakita ng larawan. Ito po ay kalagayan ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at kabuhayan. Tayo na dumako sa susunod na larawan. Pinapakita ng ikalawang larawan, Jillian. Nagpapakita po ang larawan ng isang grupo ng kalalakihan na may hawak na baril o armas. Sa tingin ko, ito po ay terorismo o sinadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal. Dumako na tayo sa ikatlong larawan. Kita na ikatlong larawan, Aliyah. Ipinapakita po sa larawan ang paghihiwalay ng isa sa nakakarami dahil sa kulay nito. Sa tingin ko po, ito po ay isang larawan na nagpapakita ng diskriminasyon o ang hindi pantay o hindi makatarungang pagtrato sa isang tao o grupo batay sa lahi, kasarian, relihiyon, edad o iba pang katangian. Tayo na dumako sa ikaapat na larawan. Ano ang pinapakita ng ikaapat na larawan, Jillian? Ito po ay isang larawan ng payat na bata na nakahiga sa isang malaking plato. Kung susuriin po itong mabuti, ito po ay nagpapakita ng malnutrition. Ang malnutrition po ay isang kondisyon ng katawan na kulang sa bitamina o maling pagpili ng pagkain. Narito na ang panghuling larawan. Pinapakita ng panghuling larawan, Aliyah. Ang larawan po ay nagpapakita ng isang bahagi ng lupain na tuyo at isang bahagi ng lupain kung saan ang kapaligiran ay sagana. Ipinapakita po ng larawan ang tinatawag nating climate change o pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Nagagala ako sa iyong mga pinakitang ipinamas na katalinuhan sa ating ginawang aktibidad. Ngayon, dudako na tayo sa ating aralin. Yung class, pamilyar na kayo sa mga salitang iyan. Ang mga yan ay halimbawa ng contemporary issues sa daigdig. Iyan ang ating maging paksa sa ngayon, kaya ayusin nyo na ang iyong mga pag-uupo at makinig na kayo. Bago natin formal simulan ang ating talakayan, nais ko sa ating talakayan, manatiling gising at aktibong nakikinig ang lahat. Kaya makinig na kayo at matuto sa leksyong ating pag-aaralan ngayon. Maliwanag ba? Maliwanag po, sir. Simulan natin ang ating talakayan sa pagbibigay natin ng kahulugan sa paksa natin ngayon. Ang contemporary issue? Ano nga ba ang contemporary issue? Upang higit nating maintindihan, iyong unawain ang napaloob dito, ang salitang contemporary at issue. Maaari bang basahin ang naka-flash na definisyon sa screen at ibinigay ang iyong pagkaintindi, Jillian? Ano ang iyong pagkakaintindi sa inyong binasa? Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari o kasalukuyan na maaaring nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito po ay mga paksang napapanahon o nagiging sanhi ng pagkabagabag ng mga tao. Maaari rin itong mga pangyayaring naganap sa nakalipas na nakakaapekto hanggang ngayon sa lipunan. Sa aking pagkakaunawa, ang kontemporaryong issue po ay
ay tumutukoy sa mga pangyayaring kasalukuyan o kamakailan lamang naganap na may malaking epekto sa lipunan at sa buhay ng mga tao. Ito ay mga isyong napapanahon at mahalagang pag-uusapan dahil nakakaapekto ito sa ating pamumuhay ngayon. Maari mo bang basahin ang susunod na terminolohiya, Jerisa? Ang salitang issue naman ay mga pangyayari, suliranin o paksa na nagpag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Ang issue ay tumutukoy sa isang paksa o suliranin na pinag-uusapan ng mga tao dahil ito ay mahalaga at may epekto sa lipunan. Maaaring ito ay mabuti o masama ang dulot at kadalasan ay magiging dahilan ng pagkatalo o iba't ibang opinyon. Halimbawa nito ay pag-uusapan sa politika, kalikasan o karapatang pantao. Ngayon ay pag-isahin natin ang dalawang salita at ating pakinggan ang kahulugan ng contemporary issue. Maari mo bang basahin, Aliyah? Kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o idea na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaaring ito ay naganap o umiral sa nakalipas na panahon, ngunit nanatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Madaling salita, ang contemporary issue ay tumutukoy sa mga halagang pangyayari o paksa sa kasalukuyan na may malaking epekto sa lipunan at kultura. Maari itong ating issue na noon, ngunit may epekto pa rin ngayon at pinag-usapan dahil nakaapekto sa pamumuhay, gawi at pananaw ng mga tao. Maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa lipunan. Naunawaan ba ang gagawin, class? Opo, sir. Upang higit natin naiintindihan, nais kong magbigay kayo ng isang halimbawa ng contemporary issue. Maaari mo bang kaming bigyan ng isang halimbawa, Aliyah? Kung halimbawa ng contemporaryong issue na ating naranasan ay ang pandemya, ang COVID-19. Isa itong contemporaryong issue dahil ito ay nangyayari sa ating bansa at may malaking epekto sa buhay ng mga tao at maging sa ekonomiya ng ating bansa. Tama ka. Ito nga ay isang halimbawa ng contemporary issue. Ngayon, dadako naman tayo sa mga iba't ibang contemporary issue na batayan sa ating lipunan. Ang kontemporaryong isyong panlipunan ay mga isyu o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ilan po sa halimbawa nito ay ang pag-aasawa ng mga may parehong kasarian o same-sex marriage, terorismo, rasismo, halalan, kahirapan. Ang kontemporaryong isyong pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin na sa pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. Ang mga halimbawa po ng mga isyong pangkapaligiran ay ang global warming, paglindol, pagbaha, bagyo El Nino at La Niña. Contemporaryong issue pangkalusugan ay mga issue na may kaugnayan sa kasalukuyan na may maaaring makakabuti o hindi makakabuti sa mga tao sa lipunan. Ang mga halimbawa po nito ay COVID-19, sobrang kabataan, malnutrition, drug addiction, HIV or AIDS. Go. Ang contemporary issue pangkalakaran ay may suliraning may kinalaman sa kolaborasyon at negosyo kasama rito ang mga usapin o isyung pang-ekonomiya. Halimbawa po ay import, export, online shopping, free trade, samahang pangdag-ida. Ngayon, nais kong palakpakan nyo ang iyong sarili dahil ako'y nagagalak
sa inyong ipinakita niyong kahusayan at aktibong partisipasyon sa ating klase. Ay mga mag-aaral na kasalukuyang nakakasaksi sa mga contemporary issue o suliranin na ating kinakaharap ngayon na ating bansa. Paano bang magagamit ang inyong mga kaalaman, gayon pa man at kasanayan sa pagdutas o pagbibigay solusyon sa mga isyong ito, Jillian? Bilang mag-aaral, magagamit ko ang aking kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tamang impormasyon hinggil sa mga kontemporaryong isyu sa lipunan sa pamamagitan ng pananaliksik at kritikal na pag-iisip. Maaari kong ipaliwanag sa aking kapwa mag-aaral, pamilya at komunidad ang mga sanhi at epekto ng mga suliraning ito. Sa ganitong paraan, nakatutulong ako sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan upang mas maraming tao ang magilahok sa pagkilos para sa pagbabago. Sa tulong ng mga kasanayang aking natutunan sa paaralan tulad ng pagkikipagtalastasan, pagsusuri ng impormasyon at paggawa ng mga proyekto, maaari akong lumikha ng mga kampanya o advokasya upang isulong ang mga solusyon sa mga suliraning panlipunan. Halimbawa, maaari akong gumawa ng poster, blog, o social media post na tumatalakay sa isyu ng kahirapan, edukasyon, o climate change. Sa ganitong paraan, napapakita ko hindi lamang ang aking kaalaman, kundi ang aking aktibong pagkikilahok sa pagresolba ng mga isyong kinaharap ng bansa. Isa rin sa mahalagang ambag na maaari kong gawin ay ang pagiging mabuting halimbawa sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang gaya ng tamang pagtatapon ng basura, pangtakilik sa lokal na produkto, at pagkaalang sa karapatang pantao. Naisa sa buhay ko ang mga aral na aking natutunan, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili at sa pamamagitan ng personal na disiplina at malasakit sa kapwa at sa bayan. Makakatulong ako sa unting-unting panglutas ng mga contemporary issue. Lahat ng mga sinabi nyo, lahat bukod tanging tama. Nais kong palakpakan nyo ang sarili nyo dahil nahusay ako at nagagalak sa inyong aktibidad at husay na nagagalak na makipartisipasyon sa aking klase. Ating tinalakay ang iba't ibang contemporary issue ng ating lipunan. Ayon sa tinalakay, ano nga ba ang ibig sabihin ng marapat nating taglayin sa pagsusuri ng contemporary issue? Mari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman, Jillian? Kaalaman po sa pagsusuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinyon. Kaalaman sa batayan ng isyu saan nagmula, maaari na ito ay hango sa mga legal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Kakayahan sa pagbibigay ng opinyon, pagbuo ng ugnayan at pangkalahatang pananaw sa isang pangyayari. Kakayahang malaman ang mga pahayag o pangyayari ay makatotohanan o nakabase sa opinyon o haka-haka lamang. Napakahalaga po na maging bahagi tayo sa ating lipunang ginagalawan, maging mulat sa mga kontemporaryong isyu na nagaganap, mga isyong pangyayari sa ating bansa na nakakaapekto sa buhay ng mga tao. Maaring ito ay naganap o umiral sa nakalipas na panahon, ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Nakababahalas ang panahon natin sa kadahilan ng maraming isyu, hamon at suliraning kinakaharap ng ating bansa. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan na babago sa buhay ng bawat isa. May gusto ka bang ibang dagdag, Jerisa? Wala na po, sir. Ikaw naman, Aliyah, may gusto ka pang dagdag? Dito na nagtatapos ang ating leksyon. Naintindihan ba? Opo, sir. Mahusay.